Bitbit ang bag na may laman na groceries ay naglalakad na patungong sakayan si Clara nang may mahagip ang kanyang mga mata sa gilid ng daan. Napakunot noong huminto ang dalaga sa paglalakad para tignan ng mabuti kung tama ba ang iniisip niya sa nakita. Naku po, tao nga! Bulalas ni Clara ng mapagtantong tao nga ang nakita niyang nakaupo sa gilid ng daan habang yakap-yakap ang isang sako na may lamang mga lumang dyaryo. Uy kuya, naririnig mo ba ako? May paparating na po na bagyo. Umuwi na po kayo habang hindi pa lumalakas ang ulan. Sabi ni Clara habang marahan na tinatapik-tapik ang mukha ng pulubing lalaki. Hindi ako makauwi eh. Malayo ang sa amin. Mahinang sagot ng lalaki na hindi pa din itinataas ang mukha. Hindi niya magawang sabihin sa mabait na dalaga ang dahilan kung bakit siya naging palaboy. Sino ba naman ang maniniwala pag sinabi niya na isa siyang milyonaryo? Nako, dito po kayo sa tabi ng daan matutulog. Nag-aalalang tanong ni Clara. Marami na siyang nakitang mga pulubi na palaboy-laboy lang sa daan at minsan nga ay nasasaksihan din niya na natutulog ang mga ito sa tabi ng daan. Gustuhin man niyang tumulong ay wala naman siyang sapat na kapangyarihan para maayos ang buhay ng lahat ng pulubi na nakikita niya. Kaya kung minsan kapag may pagkain siya nadala o kahit konting extra na barya ay binibigyan niya ang mga ito kahit na hindi nanlilimos. Alam kasi ni Clara ang buhay ng mahirap at walang-wala kaya hindi niya maiwasang makisimpatya sa mga ito. Maswerte na lang siya at masipag ang mga magulang niyang kumayod halos araw at gabi para lang mabigyan siya ng mas maayos na buhay. Nagugutom po ba kayo? Nanulumong tanong ni Clara habang nakatingin sa sitwasyon ng lalaki. Naghanap naman siya ng pwede niyang ibigay na pagkain dito mula sa bag na dala niya. Binuksan ni Clara ang isang supot ng biskwit at binigyan ang lalaki. Alam kong hindi ito sapat para mabusog ka, tsaka masyadong gabi na. Kaya kailangan ko na umuwi. Dahil wala ka din namang pupuntahan, baka gusto mo sumama na lang sa bahay. Kinakabahan na tanong ni Clara. Alam niyang baka mapagalitan siya ng mga magulang pag nagdala siya ng taong hindi niya kilala sa kanilang bahay. Delikado na din ang panahon ngayon pero hindi niya din kayang tiisin na iwan ng lalaki sa labas lalo pa at magbabagyo. Pero hindi mo ako kilala, sabi ng lalaki sabay angat ng mukha nito. Nagkatitigan sila ni Clara saglit bago ito ngumiti. Kahit na mukha siyang taong grasa, ay malinis at mapuputi ang mga ngipin nito. Ako si Clara. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Masayang pagpapakilala ng dalaga. Patrick. Ako si Patrick. Sagot ng lalaki. Ayun, ngayon alam na natin ang pangalan ng isa't isa. E di magkakilala na tayo. Nakangiting sabi ni Clara. Inilahad nito ang kamay kay Patrick. Tara, sumama ka muna sa bahay. At doon ka na muna habang may bagyo pa. Aya niya dito. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Patrick at agad na inabot ang kamay ng dalaga. Tinulungan siya nito na makatayo at sabay na silang naglakad papuntang sakayan ng tricycle. Manong, dalawa po kami. Itinuro ni Clara si Patrick sa tabi niya habang kinakausap ang driver ng tricycle. Pwede po ba? Tinignan naman ng driver si Patrick mula ulo hanggang paa. Ma'am, sigurado po ba kayo dyan sa kasama mo? Mukhang isa yan sa mga pagala-gala dyan sa kalye. Mga tamad at ayaw magtrabaho kaya umasa sa limos. Komento ng driver. Grabe naman kayo makapagsalita, Manong. Parang alam niyo na lahat ng mga pinagdadaanan nila. Pasalamat po kayo at kahit papaano ay nakakapagbiyahe kayo ng tricycle. Kaya may pagkukunan kayo ng hanap buhay. Hindi naman po kasi lahat ng sumusubok sa buhay ay pinagpapala. Magalang pero naiinis na sagot ni Clara. Kung ayaw niyo po kami isakay, sa susunod na lang po kami na tricycle sasakay. Dagdag pa ni dalaga. Hindi na po ma'am. Dito na lang po kayo sumakay sa akin. Last trip ko na din po ito eh. Nahihiyang sabi ng driver at agad na pinaupo sa likuran ng tricycle ang dalaga at ang kasama nitong pulubi. Pasensya na po kayo ma'am. Sayo din po sir. Pasensya na po. Mapagkumbaba na sabi ng driver na siya namang tinanguan ni Clara. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Clara sa katabing lalaki. Huwag mo napansinan ang sinasabi ng iba. Alam ko naman na hindi mo ginusto maging ganyan ka eh. Basta ba, magsipag ka lang siguradong masosolusyonan lahat ng problema. Samahan mo na din ng dasal. Payo ng dalaga. Pagkalipas ng halos 10 minuto ay tumigil na ang tricycle sa harap ng bahay nila Clara. Bumaba sila Clara at nagbayad sa driver. Heto po Manong, salamat. Salamat din ma'am.
Pahayag ng driver at umalis na para ihatid ang iba pang pasahero. Heto ang bahay namin, Patrick. Pagpasensyahan mo na kung hindi masyadong kalakihan. 3 lang kasi kami sa bahay tsaka kasya naman kami kahit papano, sabi ni Clara at inaya na papasok sa kanilang maliit na gate ang lalaki. Nay, tay, nandito na po ako, sabi ng dalaga pagkapasok niya sa bahay. Naiwan naman si Patrick sa labas ng pinto na nagdadalawang isip kung tama ba na sumama siya sa dalaga. Uy, halika dito, malamig dyan sa labas, umaambon na din, sabi ni Clara at hinatak si Patrick papasok sa loob ng bahay. Nahiya naman bigla si Patrick sa ginawa ng dalaga. Paano ba kasi? Ang dumi ng suot niyang damit. Wala din siyang suot na sapatos at tanging nakamedyas lamang ito. 2 araw na din siyang hindi nakapaligo. Kaya naman alam niyang nangangamoy na siya. Pero kahit na gano'n ang sitwasyon niya ay hindi nagdadalawang isip ang dalaga na tulungan siya. Hinahawakan din siya nito nang walang pandidiri sa mukha. Anak, nako! Buti naman at nakauwi ka na. Unti-unti nang lumalakas ang ulan kaya nag-aalala na kami ng tatay mo, sabi ng nanay ni Clara na lumabas ng kusina. May hawak itong tuwalya para pamuna sa ulo ng anak. Maligo ka muna kaya. Tapos, pagkatapos mo, magbihis. Maghahapunan na tayo. Sige po, Nay. Tumatangong sagot ni Clara. Siya nga po pala, Nay. Ito pala si Patrick. Kung maaari po ay dito na po muna siya sa bahay magpalipas ng gabi. Lalo pa at lumalakas ng ulan sa labas. Pagpapaalam ni Clara. Napatingin naman ang nanay ng dalaga sa lalaki na nakatayo sa likod ng anak niya. Anak, sino naman itong Patrick na to? Kaibigan mo? Tumango ulit si Clara para sagutin ang tanong ng nanay niya. Opo, nakilala ko po siya ng papawi po ako kanina galing grocery store. Mukhang wala siyang matutuluyan ngayon eh. Kaya niyaya ko na dito muna siya. Napatutop naman ang bibig ng nanay ni Clara. Julius! Julius! Halika dito! Sigaw nito sa asawa na nagluluto ng kanilang uulamin sa hapunan. Ano bang nangyayari, Maria? Alam mo naman na may niluluto ako dun eh. Kung makasigaw ka parang may sunog, sabi ng tatay ni Clara habang bitbit pa ang sandok nang lumabas ito mula sa kusina. Oh, may bisita pala anak. Sino naman yung kasama mo? Si Patrick daw. Mukhang pulubi ano? Naku Julius, alam kong sinabi ko sa anak natin na kahit pulubi pa yan, kung mahal niya ay walang problema sa atin. Pero ang dalhan niya agad tayo ng pulubing mamanugangin? Madrama na bulong ng nanay ni Clara sa asawa. Anak, bakit ang bilis mo naman magdesisyon sa buhay? Napakamot naman na si Clara sa mga pinagsasabi ng nanay niya. Nahihiya siyang tumingin kay Patrick para humingi ng pasensya. Nay naman, hindi naman ganun yun. Tinutulungan ko lang itong si Patrick dahil kailangan niya ng tulong. Nakakahiya naman po sa kanya. Tama na po yan, sabi ni Clara na kinukumbinsi ang ina na itigil na kung anuman ang iniisip nito. Magandang gabi po. Magalang na bati ni Patrick. Pasensya na po kung nakakaabala ako sa inyo dito. Aalis na lang po ako, sabi niya. Aalis ka sa ganitong panahon? Itinuro ng tatay ni Clara ang bintana kung saan makikitang malakas na ang ulan sa labas. Nako, walang aalis. Delikado na sa labas. Tsaka ikaw, Patrick? Kailangan mo na din yata maligo. Papahiramin kita ng damit mamaya kaya maligo ka na din, sabi pa nito bago kinausap ang asawa. Maria, maghanap ka doon ng mga damit ko na hindi ko na nagagamit. Ipasot mo dyan sa bisita ng anak mo. Tsaka itigil mo na yung kakaiyak dyan. Tumulong lang yung anak mo. Kung ano-ano nang iniisip mo eh, sabi ng tatay ni Clara. Nagpunas naman ng luha ang nanay ni Clara at kinurot ang asawa nito. Tandaan mo yung sinasabi mo, Julius. Kapag nagpaalam talaga si Clara na mag-aasawa na, wag kang iiyak sa akin. Nagigigil niyang sabi dito. O siya, halika na dito Patrick. Maghanap tayo ng mga damit na pwede mo suotin. Yaya ng nanay ni Clara sa kanilang bisita. Ikaw Clara, maligo ka na din dun sa CR ng kwarto mo. Bilisan nyo na habang hindi pa nagbabrown out. Apo, halos sabay na sagot ni Clara at Patrick na siya namang ikinatawa ng dalaga. Sige po Nay, pasok na po ako sa kwarto. Paalam ni Clara at nagtungo na nga siya sa kanyang silid. Pagkalipas ng kalahating oras ay nakahanda na ang hapunan ng pamilya. Tapos na din maligo at magbihis si Clara kaya dumiretso agad siya sa hapagkainan kung saan naghihintay ang mga magulang niya. Nasaan na po si Patrick? Hindi pa ba siya tapos maligo? Tanong ng dalaga nang mapansin na wala pa ang lalaki sa hapagkainan. Nagbibihis pa eh. Patapos na din daw siya, sabi ng nanay ng dalaga. Ganun po ba? Napatingin naman si Clara sa mga nakahandang pagkain sa lamesa.
Wow! Ang sarap naman ng ulam natin ngayon, Tay. Nilagang baboy. Tamang-tama sa malamig na panahon. Masayang sabi ni Clara. Kaya nga dinamihan ko talaga ang niluto ko lalo na yung sabaw. Masarap humigop ng mainit na sabaw kapag umuulan, hindi ba anak? Apo, Chuck, magugustuhan din to ni Patrick. Saad ng dalaga. Kawawa naman po siya, no? Paano kaya kung di siya yayain, nagpapaulan lang siya sa labas ngayon? Malungkot na sabi ni Clara. Nagkatingin na naman ang mag-asawa sa reaksyon ng anak. Huwag ka na mag-alala, anak. Mabuti nga yun at naisipan mo ayain lang siya dito. Kawawa nga din naman. Nasaan daw ba ang pamilya niya? Pag-uusisa ni Aling Maria sa anak. Umiling naman si Clara. Hindi ko po naitanong Ang sabi lang niya wala siyang mauwian. Hindi ko naman magawang itanong kung anong nangyari, bakit nasa ganong sitwasyon siya. Nag-aalalang sabi ng dalaga. Sige nak, hayaan mo na. Sasabihin din niya yan kung gusto niya sabihin. Ang mahalaga ay nakatulong ka sa kapwa mo. Nakakatuwa lang dahil hindi lang maganda at matalino ang anak ko. Mabait at matulungin din. Naku, si tatay, nabula na naman. Mana lang po ko sa inyo ni nanay. Natatawang sabi ni Clara. Maya-maya pa ay narinig na nila ang mga yapak mula sa likod. Pagkalingon nila ay nagulat sila sa nakita. Isang maputi at matangkad na lalaki na nakasuot ng simpleng damit ang nakatingin sa kanila. Nakayuko ito ngunit ang itaas nito ang mukha ay napasinghap na lamang si Clara. Patrick? Ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Ang gwapo mo pala Oh, ano pang hinihintay mo? Halina at maupo ka na dito. Kumain na tayo. Pag-aaya niya dito. Tahimik naman na naupo si Patrick sa bakanting upuan sa tabi ni Clara. Walang imik niyang inoobserbahan ng pamilya ng dalaga. Wala siyang masabi sa mga ito kundi ang babait nila. Hindi rin nag-alangan ng mag-asawa na patuloyin siya sa tratuhin na parang bisita. Patrick, iho, hindi ka ba nasarapan sa niluto ni Julius? Tanong ni Aling Maria sa lalaki nang mapansing nakatingin lang ito sa pagkain na nasa mesa. Kumain ka na. Kanina pa tapos magdasal si Clara Huwag ka na mahiya, dali. Tumango naman si Patrick pero sa totoo lang ay nahihiya pa din siya. Kaya mas lalo siyang nagulat nang lagyan ni Aling Maria ang plato niya ng pagkain. Kumain ka na, ano ba? Hindi ka ba nagugutom? Halos namumutla ka na O siya, kain ka pa. Oo nga naman, Patrick. Huwag ka nang mahiya. Kumain ka lang. Nagluto talaga ako ng madami para sa ating lahat ito. Dagdag pa ni Mang Julius. Napatingin naman si Patrick kay Clara na nangingiti habang kumakain. Nang mapansin ng dalaga ang tingin niya ay nginitian din siya nito. Subukan mo humigop ng sabaw. Tsak magugustuhan mo. Masarap kaya magluto si tatay. Pagmamalaki ni Clara. Hindi na din pa napigilan ni Patrick na kumain. Maliban sa gutom na siya, ay mukhang masasarap din ang mga pagkain na nakahain. Habang kumakain naman ay hindi mapigilang isipin ni Patrick kung paano niya masusuklian ang kabutihan ni Clara at ng pamilya nito sa kanya. Salamat po sa pagkain. Mahinang sabi ni Patrick pagkatapos nila maghapunan. Maraming salamat din po sa kabutihan ipinagkaloob niyo sa akin. Kahit po na hindi niyo ako kilala, ay hindi kayo nagdalawang isip na tulungan ako. Napangiti naman ng mag-asawang Maria at Julius sa sinabi ni Patrick. Naku, wala yun iho. Talagang kailangan nating magtulungan. Tsaka kahit sino naman ay tsak na tutulong kapag may mga nangangailangan. Sabi ni Aling Maria. Maraming salamat po talaga. Titsakin ko pong masusuklihan ko ang tulong na binigay niyo sa akin ngayon. Taos pusong sabi ni Patrick. Sige na, huwag mo na yun masyadong isipin. Magpahinga ka na. Sabi ni Mang Julius. Pasensya ka na din at wala kaming bakanteng kwarto. Okay lang ba na dito ka sa sala? Tumingin naman sa sofa si Patrick at tumango. Opo, okay na po ako. Nakangiti niyang sabi. O siya. Ipagkukuha kita ng kumat at unan. Tsaka may mga makakapal din na jacket dito si Julius na hindi ginagamit. Baka ginawin ka kaya isuot mo. Sabi ni Aling Maria. Magmedyas ka din kahit si Clara ay sinasabihan kong magmedyas. Lalo na sa panahon ngayon. Mas malamig pa naman ngayon dahil sa bagyo. Dagdag pa nito. Sige po. Maraming salamat po. Sambit ni Patrick daig pa ni Aling Maria ang totoo niyang nanay kung mag-alala sa kanya. Pasensya ka na. Mahinang sabi ni Clara na kakadating lang sa sala mula sa kusina. Ganyan talaga sila. Okay ka lang ba dito sa sala?
Sabi sa'yo maliit lang ang bahay namin. Walang extra na kwarto. Nahihiyang sabi ng dalaga. Wala pong problema. Okay na okay ako dito sa sala. Tsaka ayoko na masyadong maabala pa kayo. Nagpapasalamat na nga ako at ba't pinatuloy niyo ako dito. Sabi ni Patrick. Tinignan niya ang mga mata ng dalaga. Ang bait mo, Clara. Sambit niya habang nakatulala sa mukha ng dalaga. Uy, ikaw? Kinurot ni Aling Maria sa gilid ang anak. Ano pang ginagawa mo dito? Pumasok ka na sa kwarto at magpahinga. Magpapahinga na din itong si Patrick kaya huwag mo nang masyadong abalahin. Opo, eto na po. Papasok na din po ako Katwira ni Clara. Tumingin siya saglit kay Patrick at kumaway. Good night. Aniya, good night din. Sagot ni Patrick. Kinaumagahan ay tumigil na din ang ulan. Hindi rin naman bumaha kaya naman nabag-isipan ang mag-asawa na magbukas ng karinderya. Maaga ding nagising si Clara para tignan ang sitwasyon sa labas habang si Patrick naman ay halos hindi makatulog sa kakaisip kung ano na ang susunod niyang gagawin. Nakahanda na ang agahan. Halina kayo at kumain. Sabi ni Aling Maria habang sumesenyas kay Clara at Patrick na namumulot ng mga tuyong dahon sa labas ng bahay nila. Clara, tama na yan. Pumasok na kayo at maghugas ng kamay. Apo. Sigaw na sagot ni Clara at inaya na din si Patrick na pumasok. Pagkatapos nila maghugas ng kamay ay nagtungo na silang dalawa sa hapagkainan. Pritong tuyo at sinigang na baboy ang ulam nila. Meron ding fried rice na ginawa ni Aling Maria. Wow! Pritong tuyo! Paborito ko to! Masayang sabi ni Clara at naupo na sa kanyang pwesto. Pagkatapos nilang magdasal ay nagsalo-salo ulit sila sa agahan. Oo nga pala anak, magbubukas kami ng karinderya ng tatay mo. Sasama ka ba? Tanong ni Aling Maria kay Cara habang kumakain sila. Tumango naman ang dalaga. Opo, wala naman po akong gagawin dito sa bahay Sasama kami ni Patrick. Sabi ni Clara. Ay, sorry Patrick. Hindi ko kasi natanong. May pupuntahan ka ba? Kung wala, baka gusto mo sumama na lang sa karinderya. Kailangan din namin ng makakatulong dun. Lalo pa at nadadagdagan na yung mga customers na pumupunta. Dagdag pa ng dalaga. Diba, Nay, Tay? Napatango naman si Mang Julius sa sinabi ng anak. Pwede rin. Kung wala siyang mapuntahan, pwede siyang tumulong dun sa karinderya muna. Ano bang plano mo, Patrick? Napatigil naman sa pagkain si Patrick. Aminado siyang kailangan niyang sabihin ng totoo sa mag-asawa pero hindi niya alam kung paano sisimulan ang kanyang istorya. Kung pwede po sa inyo, magtatrabaho po muna ako sa karinderya. Kailangan ko din po ng pamasahe pa uwi Sabi ni Patrick habang nakaiwas ng tingin. Ah, so may uuwian ka pa pala. Sabi mo kasi sa akin kahapon wala Saan ba sa inyo? Tanong ni Clara. Medyo malayo pa dito Kailangan sumakay ng eroplano. Nahihiyang sabi ni Patrick. Eroplano ka mo? Di hindi ka taga dito. Tanong ni Aling Maria. Sa Maynila ka ba? Tumango naman si Patrick. Opo, nagbabakasyon po kasi ako dito nang manakawan ako ng gamit. Nahihiyang sabi ni Patrick. Nagising na lang po ako sa tabi ng daan at wala ng pera o kahit anong gamit na pwedeng maisanla. Naawa naman ang mag-asawa sa sinapit ni Patrick. Hindi ka ba pumunta ng police station? Kailangan ma-report sa pulis yung sinapit mo. Nako, buti naman at hindi ka nila sinaktan o ano. Baka nag-aalala na ang pamilya mo sa'yo. Sabi ni Aling Maria. Akala namin, pulubi ka lang na pag-alagala. Naalala mo ba yung mukha ng mga kumuha ng gamit mo? Sasamahan ka namin mamaya sa pulis. Report natin. Dagdag pa nito. Nako, wag na po. Ako na po ang pupunta sa police station mamaya para mag-report. Ayoko po na dumagdag pa sa abala nyo. Sabi ni Patrick. Sigurado ka? Malapit lang naman ang police station dito. Sabi naman ni Mang Julius. Tsaka kung kailangan mo ng pamasahe, pwedeng-pwede kang maging part-timer sa maliit naming karinderya. Pwede ka din dito muna sa amin pansamantala. Yun nga lang kung okay lang sa'yo matulog sa sala. Talaga po? Kung ganun, sige po. Magtatrabaho po ako sa karinderya ninyo. Maraming salamat po talaga. Tsaka okay na okay po ako dito muna sa sala matulog. Natutuwang sabi ni Patrick. Ayun naman pala Sige, kumain ka na. Kailangan ko pa pumuntang palengke pagkatapos nito para mamili ng mga kakailanganin ng mga lulutuin. Sabi ni Mang Julius. Paano yan, Tay? Mag-aalas 6 na ng umaga. May makukuha pa po kayong supply na ganitong oras? Nag-aalalang tanong ni Clara sa tatay niya.
Naku anak, alam mo naman may bagyo kagabi. Tsaka marami akong kakilala dun sa palengke. Tsak na may ititira sila sa akin. Sagot ni Mang Julius. Sige po. Sasama po ba si nanay sa palengke? Tanong pa ni Clara. Hindi na anak, dediretso na tayo sa karinderya. Kailangan din natin tignan kung okay pa ba yung sitwasyon dun dahil sa malakas na bagyo kagabi. Kaya tulungan mo ko mamaya magwalis dun sa harap at likod ng karinderya. Opo, Nay. Tay, ako na po ang bahala sa pagwawalis. Masaya nilang pinagpatuloy ang pagkain habang si Patrick naman ay pangiting-ngiting nakikinig lang sa pang-uusapan ng pamilya. Sana ganito din kami. Isip-isip ni Patrick na may lungkot sa kaniyang mga mata. Uy, Patrick, eto pa, sabaw. Masarap ang timpla ni Julius na sinigang. Kumain ka pa? Nagulat si Patrick nang abutan siya ni Aling Maria ng isang bowl na may lamang sinigang. Kumain ka pa, sabi pa nito sa kanya. Busog na po ako, sabi ni Patrick. Anong busog-busog ka dyan? Kumain ka pa. Unang araw mo ngayon sa trabaho at kailangan mong kumain ng madami. Akala mo ba mamaya makakakain ka sa oras na dumagsa mga customer? Nako, baka anong oras na naman tayo makakapagtanghalian mamaya. Kaya kumain ka na. Pagpipilit ni Aling Maria. Tumingin naman si Patrick kay Clara para humingi ng tulong pero umiwas lang ng tingin ng dalaga. Tama naman si Maria, Patrick. Kumain ka na. Kumain ka pa. Hindi biro ang mag-serve ng mga pagkain sa customer. Palagi mong ang hawak ang tray na may pagkain pero hindi mo naman pwede kainin. Natatawang sabi ni Mang Julius. Sa huli ay wala na ding nagawa si Patrick kundi ang ubusin lahat ng pagkain na iniabot sa kanya ng mag-asawa. Si Clara naman ay tahimik lang na pangiting-ngiti habang pinagmamasdan siya ng pinipilit kumain kahit ang totoo ay busog na talaga siya. Pagkatapos ng agahan ay agad na silang humanda para umalis ng bahay. Nagpara ng tricycle si Mang Julius at sumakay na sila. Bumaba naman si Mang Julius sa palengke habang naiwan ng tatlo para magtungo sa karenderya. Naku, sinasabi ko na nga ba? Hindi na nagulat na sabi ni Aling Maria nang makitang doon nakakalat sa harap ng karenderya ang mga dahon at sanga ng puno. Clara, kumuha ka nga doon ng walis sa loob. Kailangan malinis muna natin itong harapan. Opo. Mabilis na sagot ni Clara at pumasok na sa loob ng karenderya para kumuha ng walis tingting. Nagdala din siya ng sako para paglagyan ng mga basura at dahon. Tulungan ko na po kayo, sabi ni Patrick at nagsimula na din na i-rake ang mga dahon habang winawalis ni Aling Maria ang mga natitira at naiiwan ng rake. Oh, mas mapapadali pag nire-rake ah. Saan mo naman nakuha yung rake na yan, Patrick? Tanong ni Aling Maria. Diyan po sa kabila. Nagtanong po ko kung may rake sila at kung pwedeng hiramin. Ipinahiram naman po. Sagot nito. Ang galing naman. Sige, bilisan na lang natin para makapag-ayos na din tayo sa loob. Maya-maya nandito na yun si Julius. Magsisimula na din siyang magluto pagkarating niya, sabi ni Aling Maria. At kagaya nga ng sinabi nito ay dumating si Mang Julius ilang minuto matapos nilang linisan ng harap at likod ng karinderya. Nagwalis na din sa loob si Clara at si Patrick naman ay inayos ang mga mesa at upuan. Oh, eto, bumili ako ng bukal kay kumpare. Kumuha lang kayo kung nauuhaw kayo, sabi ni Mang Julius sabay patong ng mga baso at pichel na may lamang buko sa mesa. Patrick, ikaw, huwag kang mahiya. Bawal ang mahiyain dito. Paalala niya sa binata. Naku tay, hayaan niyo na nga lang yan si Patrick. Natatawa na sabi ni Clara. Ako nang bahala sa kanya. Tuturuan ko siya kung paano maging mabilis na server. Patuloy ng dalaga. Mahirap ba ang gagawin ko? Inosenteng tanong ni Patrick. Hindi pa kasi niya naranasan na magtrabaho sa karinderya. Simple lang naman. Kapag may customer, o-order sila ng pagkain sa counter. Si nanay na ang bahala dun. Pagkatapos nun, hintayin mo na lang na tawagin ka ni tatay kapag nakahanda na ang pagkain in order. Tsaka mo naman ihahatid ang mga ito sa kanilang mesa. Pagpapaliwanag ni Clara. Kapag naman hindi pa nakahanda ang pagkain nila, pwede mo bigyan ng tubig muna ang customer habang naghihintay. Tumatango-tango naman si Patrick habang nakikinig. Pagkatapos naman nila, pagtapos na silang kumain, ay pwede mo na kunin ang mga pinagkainan nila at linisin ang lamesa para pwede magamit ng susunod na customer. Sa akin mo naman dalhin ang mga pinagkainan kasi ako yung tagahugas. Nakangiting sabi ni Clara. Kahapon ako yung tagapaghugas at taga-serve pero dahil andito ka ngayon, may katuwang na ako. Hindi naman maiwasan na mamangha ni Patrick sa dalaga. Hindi ito nahihiya sa kanyang ginagawa.
Ibang-iba si Clara sa mga babae na nakakahalubilo niya dati. Mabuti naman at nakakatulong ako sa iyo. Sa inyo. Pahayag ni Patrick. Ang swerte ko at nakilala kita, Clara. Napatigil naman sa ginagawa ang dalaga nang marinig ang sinabi ni Patrick. Parang may kung anong kuryente ang dumaloy sa dibdib niya. Ha? Ay, siguro ipinaglapit talaga tayo ng tadhana. I mean, kasi 'di ba? Kung hindi kita tinulungan, edi wala din akong katuwang ngayon. Bawi-bawi lang 'yan, sabi ng dalaga. Nagkibit balikat naman ang binata. Kumuha siya ng baso at nagsali ng buko juice mula sa pitsil. Heto, uminom ka muna. Ako na muna dyan. Sabi ni Patrick at iniabot ang baso at kinuha naman ang basahan sa kamay ng dalaga. Salamat. Nauutal na sagot ni Clara at nahihiyang ininom ang buko juice sa kanyang baso. Makalipas ang ilang oras, matapos magbukas ng karinderya ay paunti-unti na nga ang dumadating na customer. Aling Maria, magandang umaga po. Ano po ang available na ulam ngayon? Tanong ng isa sa mga suki sa karinderya. Nakangiti naman na sumagot si Aling Maria. Marami ka ngayong pagpipilian. May adobong manok, mechado, kaldereta, crispy pata. At syempre hindi mawawalang nilaga. Oh, ano sayo? Isang serve mo nga ng nilaga at isang serve din ng crispy pata. Dagdagan nyo na din po ng soft drinks. 2 kanin po yan ha. Sige, 145 lahat. Sabi ni Aling Maria. Binigay naman niya agad ang sukli sa customer at pinaalam kay Mang Julius ang in-order ng pagkain. Patrick, pahatid nga itong order sa table number 2. Mag-ingat ka, mainit-init pa ang sabaw niyang nilaga. Baka mapahaso ka. Paalala ni Mang Julius matapos ayusin ang pagkain na in-order. Opo. Kinuha naman ni Patrick ang tray na may lamang pagkain at inihatid na sa nasabing mesa. Heto na po ang order ninyo. Salamat po sa paghihintay. Magalang na sabi ni Patrick. Sinunod niya lahat ng sinabi ni Clara na kailangan maging magalang kapag kausap ang customer. Nako, salamat. Gutom na din ako. Sabi nito at nagsimula ng kumain. Umalis naman agad si Patrick para ligpitin ang mga pinagkainan ng ibang customer sa kabilang lamesa. At kagaya nga ng sabi ni Mang Julius, hindi biro ang mag-serve ng pagkain. Mag-aalas 9 pa lang ng umaga pero hindi mapigilang matakam ni Patrick sa mga pagkain na inihahain niya sa mga customer. Uy, okay ka lang? Tanong ni Clara nang inihatid sa kanya ni Patrick ang mga hugasin. Magpahinga ko muna kaya. Mukhang naninibago ka sa gawain. Ako na bahala ko mausap kila nanay. Payo nito. Umiling naman si Patrick. Hindi na kailangan. Sabi niya habang ipinipilig ang ulo. Okay lang ako. Tsaka madaming customer ang naghihintay ng mga order nila. Kaya kailangan ko nang umalis. Patrick, pahatid nitong crispy pata sa table 7. Isama mo na din itong extra rice sa table 5. Tawag ni Mang Julio sa binata. Ayun na pala. Sige Clara, mamaya na tayo mag-usap. Paalam ni Patrick at pinagpatuloy na ang pagsaserve. Sige, mamaya ulit kapag hindi na masyadong busy. Sabi naman ni Clara at nagugas na rin siya ng mga plato. Mag-aalas 4 na ng hapon nang ma-sold out ang tindang pagkain sa karenderya. Nag-iwan lang si Mang Julius ng uulamin nilang 4 para sa kanilang pananghalian. At kagaya ng inaasahan ay hapon na sila nakakain. Pero kahit na ganoon ay masaya pa din dahil nga sabay silang kumain. Ako nang bahala sa hugasin anak. Sabi ni Aling Maria pagkatapos nilang kumain. Samahan mo na lang si Patrick sa police station. Magsasara na yun mamayang alas 5 kaya bilisan nyo na. Kailangan pa ma-report yung nangyari. Dagdag pa nito. Sumunod naman si Clara sa sinabi ng ina. Sige nay, alis na po kami. Babalik din po kami agad para tulungan kayo mag-ayos dito tapos sabay na ulit tayo umuwi mamaya. Sabi ng dalaga. Alis na po kami. Pagpapaalam naman ni Patrick saka sila umalis ni Clara. Naglakad lang sila papuntang police station. Pagkapasok nila ay agad na kinausap ni Patrick ang pulis na nagtanong kung ano ba ang kanilang kailangan. Isinalaysay ni Patrick ang nangyari sa kanya habang sinusulat naman ito ng pulis para sa gagawin na report. At ayun nga po, sa awa ng Diyos ay tinulungan ako ng pamilya ni Clara. Sabi ni Patrick pagkatapos niya ikwento ang mga nangyari. Tumango-tango naman ang pulis. Kaawa-awa naman po pala kayo. Huwag po kayo mag-alala. I-check namin ang mga CCTV sa mga area na binanggit mo. Ano nga po ulit ang buong pangalan niyo, sir? Napatingin naman saglit si Patrick kay Clara bago sumagot ang pulis. Patrick Gomez, sabi niya. Patrick Gomez. Saan ko nga ba narinig ang pangalan na yan? Nagtatakang sambit ng pulis.
ikaw po ba yung anak ng mayamang... Sige po, maraming salamat po sa tulong ninyo. Babalik na lang po ako para tignan kung may update na sa gagawin ninyong investigasyon. Mabilis na sabi ni Patrick sabay tulak ng marahan kay Clara palabas ng estasyon. Bakit ka naman umalis ka agad? Mukhang may sasabihin pa si mamang pulis sabi ni Clara, ngunit wala na siyang nagawa ng patuloy lang siyang itulak palakad ni Patrick. Okay na yun. Kailangan na natin bumalik para tulungan ng mga magulang mo sa pagsasara ng karinderya. Pagdadahilan ni Patrick. Sige, pero kapag may problema ka, sasabihin mo lang ha? Sabi ni Clara bago sila naglakad sabay pabalik sa karinderya. Bakit ba ayaw mo makinig ha? Sinabi na kasi na bibilhin ni boss itong pwesto nyo. Nagmamatigas pa kayo Nagkatinginan sila Clara at Patrick nang may marinig silang sigaw na nagmumula sa karinderya. Bigla namang nakaramdam ng kabaang dalaga sa maaaring mangyari. Nay? Anong nangyayari dito? Tay! Patakbo si Clara sa sahig kung saan nakaupo ang tatay niya habang hawak nito ang noo na may sugat. Dumudugo na pong noo niyo. Ano po bang nangyayari? Tanong niya sa magulang. Anak, hayaan mo na kami ng tatay mo ang umayos nito. Mauna ka na umuwi. Sabi ni Aling Maria. Tumingin naman siya sa likod kung saan nakatayo si Patrick. Patrick, samahan mo na si Clara pa uwi. Nay, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi kung anong nangyayari. Pagmamatigas na sabi ni Clara. Sino ba naman ang makakaalis at makakatiis kapag nakikitang nahihirapan ng magulang? Aling Maria, eto na ba si Clara? Dalaga na pala Napatingin naman si Clara sa may-ari ng boses. Hindi niya kilala ang lalaking ito pero hindi niya gusto ang pangingisi-ngisi nito habang nakatingin sa kanya. Walang kinalaman dito ang anak ko. Bruno, umalis na kayo. Kahit anong sabihin ninyo ay hindi kami papayag sa gusto nyo. Sabi ni Aling Maria habang pinandidilata ng mata ang lalaking tinawag niyang Bruno. Eto payo ko lang Aling Maria. Mahirap kalaban ng mga mayayaman. Sa ngayon ganyan lang ang natamo ni Mang Julius. Pero sa susunod na magmamatigas pa kayo, baka malala pa ang sugat yan. Pananakot ni Bruno. Kung ako sa inyo, ibenta nyo na lang itong kakarampot ninyong lupa. Maswerte pa nga kayo at malaking in-offer na pera ng bibili para lang ibenta nyo to Mukhang mas gusto nyo pa yata kunin yung lahat ng sapilitan. Natatawa pang dagdag nito. Usapang lupa na naman. Isip-isip ni Clara. Hindi niyang matanggal na gustong bilhin ng mayaman na negosyante ang lupa na kinatitirikan ng kanilang karinderya. Ayaw naman ibenta nito ang tatay niya dahil ito lang din ang natitirang lupa na ipinamana pa sa kanya ng kanyang yumaong ama. Tumayo si Clara at hinarap si Bruno. Mawalang galang lang po. Naiintindihan po namin kung bakit gusto ninyong bilhin ng lupa namin. Pero kagaya nga ng sabi ng tatay ko, hindi namin ito ibebenta. At dahil nga po kami ang may-ari ng lupang to, wala na kayong magagawa dahil hindi namin ibebenta ang lupang pagmamay-ari namin. Matapang na sabi ni Clara. Sinasabi mo lang yan kasi hindi mo alam kung magkano ibabayad sa inyo kung ibebenta ninyong malit ninyong lupa. Mayabang na sabi ni Bruno. 10 milyon. 10 milyon sa kakarampot na lupa. Sa totoo nga lang ilugi pa nga ang bibili sa ganun kalaki na halaga na ibabayad sa lupa nyo lang Tapos, aayaw kayo? Bakit? May 10 milyon ba kayo? May pera man kaming ganyang kalaki wala. Hindi pa rin namin ipagbibili ang lupang to. Kaya mas mabuti po na umalis na lang kayo ngayon din. At huwag nang bumalik bago pa ako tumawag ng pulis para ipahuli kayo. Sabi ni Clara habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Bruno. Umiling naman si Bruno at niyaya nang umalis ang mga kasama niya. Bahala kayo kung ayaw niyong pumayag. Basta ako sumusunod lang ako sa utos na nasa taas. Kayo din ang magkakaproblema kung magmamatigas pa kayo. Paalala ni Bruno at tuluyan nang umalis. Tay, okay lang po ba kayo? Hindi ko alam na hanggang ngayon pala pinipilit pa din kayo na ibenta ang lupa. Nalulungkot na sabi ni Clara. Ay, wala talaga tayong laban sa mga mayayaman, Julius. Tignan mo nga nangyari sa'yo. Nag-aalalang sabi ni Aling Maria, sabay abot ng ice na nakabalot sa malinis na basahan sa kanyang asawa. Halina't umuwi na tayo. Sa bahay na lang natin ito pag-usapan. Matapos malinis ang kalat sanhi ng panggugulo ng grupo ni Bruno, ay umuwi na din sila Clara. Walang imik ang dalaga hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Hindi rin maiwasan ni Patrick mag-alala dahil sa kinakaharap na problema ng pamilya ng dalaga. Nang gabing iyon ay maagang natulog ang lahat.
Si Patrick naman ay hindi makatulog habang iniisip kung ano ang magagawa niya para matulungan ang pamilya ni Clara. Kung tutuusin ay kaya niyang patalsikin agad ang mga nanggugulo sa mga ito, ngunit hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa dalaga ang totoo niyang pagkatao. Si Clara ba yun? Tanong ni Patrick sa sarili nang mapansin na may babaeng naglalakad papuntang kusina. Tumayo siya para tignan kung ang dalaga nga ba ito. Nakita naman niya na kumuha ng tubig si Clara bago na upo sa mesa at uminom. Hindi rin ba siya makatulog? Isip-isip ni Patrick habang tahimik na pinagmamasdan ng dalaga. Lalapitan na sana niya ito nang biglang humagulgol si Clara. Bakit ganun sila? Porque may pera akala sila ay nakakalamang sa kapwa, apak-apakan lang nilang mga nasa baba. Naiiyak na sabi ng dalaga. Pasalamat sila at naging maayos ang buhay nila. May pera silang panggastos. Pero kailangan ba talaga nilang saktan ng ibang tao? Napakagatlabi naman si Patrick sa narinig. Alam niyang tama ang sinabi ni Clara, kaya naman hindi niya mapigilang mahiya sa dalaga. Ipinangak siya na mayaman ang mga magulang. Marami silang pera na halos kaya na niyang gawin lahat ng gusto niya. Pero kahit na marami pa silang pera, alam ni Patrick na hindi ito palagi ang solusyon sa mga problema. Tulad na lang ng nanakawan siya. Dahil nawala din pati ang cellphone niya, ay hindi siya makatawag sa kanila para humingi ng tulong. At kung hindi dahil kay Clara, baka kung saan na siya pinulot. Clara, gising ka na pala? Anong oras pa lang Sabi ni Patrick matapos niyang mapagdesisyonan na kausapin ng dalaga. Agad naman na nagpunas ng luha si Clara bago tumingin sa kanya. Ikaw pala Patrick, nauho kasi ako kaya bumangon ako para kumuha ng tubig. Sabi niya sabay turo sa baso na nakapatong sa harap nito. Ako din. Tipid na sagot ni Patrick bago naglakad papuntang lababo. Kumuha siya ng baso at nagsali ng tubig mula sa pitchel na nanggaling sa loob ng ref. Ayun, nawala na din ang uhaw ko. Nakangiti niyang sabi kay Clara matapos niyang uminom. Napangiti din ng dalaga sa inasta niya. Matulog ka na ulit. Bukas maaga ulit tayo. Tsak dadagsa na naman ang mga customer. Mapapagod ka kagad kapag hindi ka nakatulog ng maayos. Payo ni Clara at tumayo na din para ligpitin ang ginamit na baso. Good night, sabi pa nito bago tumalikod at pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Good night. Mahinang bulong ni Patrick sa kawalan. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso nang makita niyang ngumiti sa kanya ang dalaga. Ang ipinagtataka pa niya ay maganda pa din ito kahit na namumula ang mga mata nito sa kakaiyak. Gulang yata ako sa tulog. Sabi na lang ni Patrick makaraan ng ilang minuto at bumalik na din sa sofa. Nahiga ang binata na may matamis na ngiti sa mga labi. Ang magandang imahe ni Clara ang laman ng isip niya bago pa man siya tuluyang makatulog. Naku naman! Mangiyak-ngiyak na sambit ni Aling Maria nang madatnan ang halos sira-sira ng karinderya. Bakit naman nila ginawa to? Nangihina ang mga tuhod niyang humawak sa anak. Nay, nanlulumong saad ni Clara. Iniwan nilang maayos ang karinderya nila at nadatna na sira-sira na. Alam ng dalaga kung gaano iniingatan ng magulang niya ang munti nilang kainan. Kaya naiintindihan niya ang sakit na nararamdaman ng ina. Anak, paano na tayo ngayon to? Ito lang naman ang inaasahan namin ng tatay mo. Naluluhang sabi ni Aling Maria. Napakuyom naman ang kamao si Patrick habang pinapanood ang mag-ina. Hindi niya mapigilang magalit dahil sa pang-aabuso ng mga may kapangyarihan. Clara, ano ni Patrick sabay hawak sa likod ng magdalaga. Umuwi na muna kayo ng nanay mo. Kami na dito ni Mang Julius. Swestyon niya. Tutulong na lang kami maglinis, Patrick. Marami-rami kasi itong dapat linisin. Mas mabuting maligpit ang mga to bago pa madatna ng kalat. Nag-aalalang sabi ni Clara. Sige, kung ganun, pwede ba na dito na lang muna kayo? May pupuntahan lang ako saglit. Sabi ni Patrick at agad na tumalikod para umalis. Patrick! Saan ka pupunta? Tanong ni Clara pero patuloy pa lang si Patrick sa paglalakad palayo. Lingid sa kaalaman ng dalaga, pumunta si Patrick sa estasyon ng pulis para magsampa ng reklamo. Magandang umaga po. Bati ng binata pagkapasok niya sa police station. Oh, Mr. Gomez, ikaw pala magandang umaga. Nakangiting bati rin ng pulis. Wala pa kami nahahanap na trace ng mga magnanakaw na kumuha ng mga gamit mo Baka bukas o makalawa meron na din.
Tumango lang si Patrick sa sinabi nito. Salamat. May pabor din po sana akong hihingin sa inyo. Anito, napataas ang kilay ng pulis sa sinabi ng binata. Sige, ano yun? Sabihin mo muna para naman alam ko kung kaya ba kita tulungan dyan. Alam ko naman na mayaman ang pamilya mo. Kilala ang ama mo sa buong bansa kahit nga dito sa probinsya. May hinahanap po kasi akong tao. Baka po pwede niyo rin ako matulungan. Sabi ni Patrick at nagsimula na siyang ikwento ang pakay niya kung bakit siya pumunta sa lugar na iyon. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas nang makilala ng ama ni Patrick si Mr. Armando Espinosa. Maglalako ng lutong bahay na ulam si Armando. Mahirap din ang buhay. Ngunit hindi ito nagdalawang isip na tulungan ng ama ni Patrick na nangingilangan ng pera noong panahon na iyon. Nataon na manganganak ang ina ni Patrick at walang-wala ang ama nito. Ngunit sa tulong ni Mr. Armando na buong pusong ibinigay ang lahat ng pera nito na nagkakahalaga ng 1,000 ay nadala ng ama ni Patrick ang asawa sa ospital. Matagal na po nangyari yun pero baka naman may kakilala kayo na Armando Espinosa. Gusto ko po sana siyang hanapin para masukli ng tulong na ibinigay niya dati sa magulang ko. Sabi pa ng binata. Kung tutuusin ang tagal na nga. Ang bait niyo po pala, sir. Hindi niyo nakakalimutan lumingon sa mga tumulong sa inyo dati nung walang-wala pa kayo. Kaya siguro mas lalo pa kayong pinagpapala sa buhay. Komento ng pulis. Nahihiyang napangiti si Patrick. Matagal-tagal din po bago kami nakabangon. Pero kung hindi dahil kay Mr. Armando, wala ako ngayon. Sabi ni Patrick habang inaalala ang palaging ikinukwento ng kanyang mga magulang. Sige, magtatanong-tanong ako dito kung may kilala silang Armando Espinosa. Bago lang din ako na destino dito eh. Kaya hindi pa ako masyadong pamilyar sa mga tao na nakatira dito. Lalo pa kung matatanda na. Ani ng pulis. Tumango naman si Patrick. May isa pa po akong pabor na gusto kong hilingin. Dagdag pa ng binata. Kung pwede po sana peraminin niyo muna ako ng telepono. May tatawagan lang akong importante. May kailangan lang po akong asikasuhin. Sabi ni Patrick. Napakuyom siya ng kamao habang iniisip ang nangyari sa karinderya ng pamilya ni Clara. O sige, tumawag ka lang. Sabi naman ng pulis. Kinuha ni Patrick ang telepono at dinayal ang numero sa kanyang opisina. Nakailang ring din bago may sumagot ng tawag. Hello? Sagot ng pamilyar na boses. Jerry. Bigkas ni Patrick sa pangalan ng kanyang sekretary. Makinig ka ng mabuti. May papagawa ko sa'yo. Pagsisimula niya. Sir Patrick? Sige po, noted. Sagot naman ni Jerry at nakinig na sa sasabihin ng boss nito. Pagkatapos kausapin ng sekretary sa telepono at hinarap ulit ni Patrick ang pulis. Maraming salamat po. Siya nga pala, may ire-report din po pala ako. Seryoso na sabi nito. May sumira po sa karinderya ng mag-asawang Julius at Maria sa kabilang kanto. Kung pwede sana, paimbestigahan din po kung sino ang may sala para maparusahan. Pagpapatuloy nito. Napakamot naman ng ulo ang pulis. Sir, alam naman namin kung sino talaga ang gumawa nun. Yung mayaman po na pamilya na bagong lipat dito ay gusto daw magpatayo ng restaurant. Korsonada po ang pwesto ng mag-asawa kaya pilit nitong binibili. Sabi ng pulis. Wala lang po kami magawa kasi malakas ang kapit kay Mayor. Alam mo naman po na mahirap pa kalabanin ng mga may pera. Napatango na lang si Patrick. Paano po pala kapag ako mismo ang nagsampa ng reklamo? Kung pera lang din po palang solusyon. Meron din po akong pera. Siguro naman hindi nyo babaliwalay ng isasampa kong reklamo. Sir. Bakit mo naman po pala gusto makialam? Hindi naman sa kina-question ko yung interest ninyo pero hindi nyo naman po kaano-ano sila Mang Julius para tulungan sila. Sabi ng pulis. Hindi ko nga sila kaano-ano pero tinulungan nila ako nung nangangailangan ako. Pinatuloy at pinakain nila ako kahit hindi nila ako kilala. Sabi ni Patrick. Ngayon, sila naman ang nangangailangan ng tulong at kaya ko ibigay yun. Napangiti naman ng pulis. Sana maraming katulad mo, sir. Sa panahon kasi ngayon, mahirap na tumulong na. Lalo na kung walang-wala din. Kakaunti na lang din ng mga tao na may gininto ang puso. Anito? Sige po, ako na po ang bahala sa gusto ninyong mangyari. Maraming salamat. Sabi ni Patrick bago umalis para bumalik sa karinderya. Aling Maria, ako na po dito. Sabi ni Patrick makita ang ginang na naghahakot ng mga sira-sirang upuan. Pahinga na po muna kayo. Dagdag ng binata. Napatingin naman sa kanya si Aling Maria at malungkot na ngumiti. Pasensya ka na Patrick. Mukhang matatagalan bago mapaayos ulit itong karinderya. Hindi ka pa kaagad makakapag-ipon nito.
Sabi niya, "Nako, wag na po ninyong isipin yun. Ako pa nga dapat ang humingi ng paumanhin. Dagdag abala pa po ako sa inyo." Nahihiyang sabi ni Patrick. Ay naku, wag mo nang isipin yun, Patrick. Kapag talaga matatagalan bago ito maayos ulit, bibigyan na lang kita ng pamasahe pa uwi nang hindi ka na mag-aalala sa mga magulang mo. Sabi naman ni Mang Julius na pawisan na kakalinis ng mga kalat. Hindi naman alam ni Patrick ang sasabihin. Kahit na may nasira na yung karinderya nila, ay gusto pa din nila silang tulungan. Maraming salamat po, Mang Julius. Paano po kaya pag i-remodel na lang natin tong karinderya ninyo? Suwestyon ng binata. Mas pagandahin pa po natin at palakihin na din. Dagdag pa niya. Nagkatingin na naman ang mag-asawa bago tumawa. Ay naku Patrick, kung may pera lang kami pang paayos ng karinderya di matagal na namin ginawa. Pero okay lang naman kahit munti lang ang sa ngayon. Nakangiting sabi ni Aling Maria. Mas madali din i-maintain kapag sakto lang ang laki. Alam mo naman na kami-kami lang din ang nag-aasikaso nito. Si Clara naman baka magkatrabaho yan sa syudad kapag nakapasa sa kanyang exam. Pagpapatuloy pa nito. Ganun po ba? Napahilot si Patrick sa kanyang sentido. Gusto niyang tulungan ng mag-asawa pero ayaw niyang magulat ang mga ito sa sasabihin niya. Mang Julius, Aling Maria, may sasabihin po sana ako. Alin ang binata? Napatingin naman sa kanya ang mag-asawa. Sasagutin ko na po lahat ng gastos na sa pagpaparenovate ng karinderya ninyo. Pagsisimula ni Patrick. Huwag po kayo mag-alala. Ginagawa ko po ito dahil sa kabutiang loob na ipinakita niyo sa akin. Napakunot noon naman si Mang Julius. Saan ka naman kukuha ng panggastos mo? Hindi naman sa inaano kita pero hindi mo obligasyon na gumastos para lang makabawi sa itinulong sa'yo iho. Mang Julius, hindi nyo naman din obligasyon na tulungan ako pero ginawa nyo pa din. Tsaka, wag na po kayo mag-alala tungkol sa pera. Hindi man po halata pero marami po ko nun. Nahihiyang sabi ni Patrick. Ngayon lang siya nahihiyang sabihin na mayaman siya. At ni minsan ay hindi naman niya ito ipinagyabang. Kaya naman pala nadukutan ka. Bulalas ni Aling Maria. Pero malaki-laki ang may gagastos mo kapag ipinaayos itong karinderya, Patrick. Kaya nga napag-isipan namin itong ni Julius na kami na lang din ang magpabantay nito. Kahit papano naman marunong din naman kami magpako. Natatawa pang dagdag nito. Aling Maria naman, hindi po ako nagbibiro. Sa katunayan ay nakatawag na ako sa bahay. Pag-aamin ni Patrick. Pupunta dito mamaya ang sekretary ko para sunduin ako at nang mapag-usapan na din ang renovation ng karinderya ninyo. At para hindi na din po kayo maulit ang nangyari kahapon. At ngayon ay ako na din ang bahala sa kahit na sino man ang gustong bumili ng lupa nyo. Pagpapaliwanag ng binata. Kaya sana naman po hayaan ninyo akong gawin ng mga ito para sa inyo. Pasasalamat ko na din po dahil mababait kayong tao. Lalo na kay Clara. Malumanay na sabi ni Patrick. Nasaan po pala si Clara? Pamuntang palengke. Hindi naman kasi na tayo nakakapagbukas ngayon ng karinderya kaya sa bahay na lang tayo kakain. Sabi ni Aling Maria. Magugulat yun kapag narinig niya mga sinabi mo. Oh? Sa tingin niyo po ba magagalit sa akin si Clara dahil hindi ko sinabi agad ang tungkol sa pagkatao ko? Nag-aalalang tanong ni Patrick. Baka po isipin niya na nagsinungaling ako para makalapit sa kanya. Hindi po ganun yun. Depensa pa niya. Uy, wala naman kaming sinasabi na ganun. Ani ni Aling Maria. Pero oo nga no. Kung mayaman ka naman pala bakit hindi ka kagad naghanap ng paraan para makauwi ka sa inyo? Pumayag ka pa sa gusto ni Clara na magtrabaho dito ka sa karinderya. Nagdududang pahayag ni Aling Maria. May gusto ka ba sa anak ko? Tanong ni Mang Julius na siya namang kinakatakot ni Patrick. Syempre po gusto ko din si Clara dahil mabait at matulungin po siya. Nauutal na sabi ng binata. Ibig ba sabihin yan may balak ka manligaw sa anak namin? Tanong ni Aling Maria. Bawal po ba? Napalunok ng laway si Patrick nang hindi agad sumagot ang mag-asawa. Pero kung bawal naman po, hindi ko naman po pipilit. Aniya. Ewan ko lang Patrick pero ayaw namin yung sa una lang mabait. Sabi ni Aling Maria. Syempre dapat hindi rin babaero. Okay na yung bolero pero stick to one. Naiiling na dagdag nito. Tsaka wala naman kaming magagawa kung gugustuhin ng anak namin. Ang tanong, gusto ka ba niya? Kinit balikat na tanong ni Mang Julius.
Natahimik naman si Patrick sa mga narinig. Aminado siyang nagugustuhan na niya ang dalaga pero siya ba? Gusto din ba siya nito? Nang tanghaling yon ay umuwi na ang mag-asawang Maria at Julius kasama si Patrick sa kanilang bahay. Si Clara naman na nauna na galing palengke ay agad na naghain ng pangkain sa mesa upang makapagtanghalian na sila. Okay lang po ba yung timpla ko? Kinakabahan na tanong ni Clara habang hinihintay ang sasabihin ng kanyang magulang matapos nilang tikman ang niluto niyang ulam. Patrick, okay lang ba? Nahihiyang tanong ng dalaga sa binata na kumakain din. Masarap. Sabi ni Patrick. Ang galing mo din pala magluto, Clara. Pwede ka na mag-asawa. Biro siya nito. Namula naman ng dalaga sa sinabi nito. Hindi naman. Mas magaling pa din si tatay magluto. Sabi ni Clara. Oo nga naman. Marami pang kailangan matutunan itong si Clara bago makapag-asawa. Pahayag ng tatay nito na sa totoo lang ay tuwang-tuwa dahil naman ng anak ang galing nito sa pagluluto. Tay naman, hindi pa naman ako mag-aasawa. Natatawang sabi ni Clara. Wala pa nga po akong boyfriend eh. Dagdag pa ng dalaga. Wala ka pang natitipuan, anak? Tanong ni Mang Julio sa anak. Umiling naman si Clara. Wala po tay eh. Tsaka wala pa din po sa plano ko ang mag-boyfriend sa ngayon. Sagot niya. Maghahanap po muna ako ng stable na trabaho. Dagdag pa ng dalaga. Narinig mo yun, Patrick? Wala pa daw balak mag-boyfriend itong si Clara. Natatawang sabi ni Aling Maria. Nay, namumulang sabi ni Clara habang nagiiwas ng tingin sa binata. Opo. Nahihiyang sambit ni Patrick. Kahit naman na sinabi ng mag-asawa na si Clara na ang bahalang pumili ng lalaking nagugustuhan nito, ay aminado din siyang hindi madaling ligawan ng dalaga. Lalo pa at may utang na loob siya sa pamilya nito. Kakatapos lang kumain ng lahat nang may taong pumunta sa bahay nila Clara. Tao po? Tao po? Tawag ng isang lalaki na nakasuot ng itim na business suit. May hawak din itong briefcase at isang bouquet ng rosas. Sandali lang po. Sagot ni Clara na nagmamadaling lumabas ng bahay para tignan kung sino ito. Nagulat ang dalaga nang makita ang lalaking hindi niya kilala. Magandang hapon po. Ano po ang kailangan nila? Tanong ni Clara dito. Bahagya namang iniyuko ng lalaki ang kanyang ulo bago sumagot. Ako po si Jerry Trinidad. Nandito po ba si Mr. Patrick Gomez? Tumango naman si Clara bilang tugon. Si Patrick po ba? Saglit lang po ah. Aniya at nagmamadaling pumasok ulit sa bahay. Patrick, may lalaking naghahanap sa'yo sa labas. Jerry Trinidad daw, sabi ng dalaga. Napakunot noon naman ito nang makita ang binata at mga magulang na nag-uusap sa sala. Anong meron? Bakit mukhang seryoso yata ang mga mukha ninyo? Wala anak. May sinasabi lang yan si Patrick. Sagot ni Aling Maria. Patrick, yung Jerry ba na yan ang tinutukoy mo? Tumango naman si Patrick. Opo, siya nga po ang sekretary ko na nabanggit ko kanina. Sagot ng binata. Tumayo naman ito at nginitian si Clara. Maupo ka muna, Clara. Pupuntahan ko lang si Jerry sa labas. Anito? Sumunod naman ang tingin ng dalaga sa likod ni Patrick. Nang makalabas na ito ng bahay ay hinarap niya ang mga magulang. Kilala niyo po ba yung Jerry? Mukhang galing yata sa syudad. Halatang hindi taga rito sa atin. Komento ng dalaga. Sekretary daw yun ng Patrick anak. Isipin mo, mayaman pala yung si Patrick. Sabi ni Aling Maria. Nung una siyang pumunta dito pulubing-pulubi ang dating niya. Tapos gugulatin na lang niya tayo na milyonaryo pala siya. Naiiling na sabi nito. Nagulat ka din no? Dagdag ni Aling Maria. Po? Siyempre naman po. Nauutal na sabi ni Clara. Kailan pala sinabi sa inyo ni Patrick Nay? Nagkatingin na naman ang mag-asawa. Kanina umaga lang nak. Sabi ni Mang Julius. Nung umalis ka para mamili ng gulay sa palengke tsaka din bumalik si Patrick sa karinderya. Ayun, nasabi niya na siya daw yung bahala sa pagpaparenovate ng karinderya natin. Pagkukwento nito. Siyempre, hindi naman kami agad pumayag ng tatay mo. Kaya lang yung si Patrick mapilit. Dagdag na Aling Maria. Tsaka may hinahanap daw siyang tao dito sa bayan natin. Yun yung pinag-uusapan namin bago ka pumasok ngayon lang. Ganun po ba? Bakit naman daw po gusto ni Patrick ipaayos ang karinderya? Hindi naman po niya kailangan gawin yun. Mahinang sabi ni Clara. Clara. Tawag ni Patrick galing sa likuran ng dalaga. Lumingon naman si Clara para harapin ang binata. Kasama nito
ang lalaki na kausap niya kanina sa gate. Magandang hapon po. Magalang na bati ni Jerry sa bayuko sa harap ng mag-asawa. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay ninyo kay Mr. Patrick. Kung hindi po dahil sa inyo baka hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Seryosong sabi nito bago tumayo ng tuwid. Ay, magandang hapon din. Maupo ka. Paanyaya ni Aling Maria. Clara, kumuha ka nung may inom para sa bisita. Utos nito sa anak na mabilis naman na tumango at tumayo bago nagtungo sa kusina. Bilang pasasalamat po ay magbibigay po kami ng tulong pinansyal sa inyong pamilya. Nakausap na din namin ang magulang ni Mr. Patrick na nais din nilang magpasalamat sa inyo. Sa kasamaang palad ay nasa ibang bansa sila ngayon kaya hindi sila makakapunta dito upang personal kayong harapin. Pagpapatuloy ni Jerry. Naku, okay lang yun. Mabuti nga at nakita ni Clara itong si Patrick at nayaya niya na pumarito muna. Malakas pa naman ang bagyo nung nakaraan. Sabi ni Aling Maria. Tsaka malaki din ang naitulong ni Patrick sa amin. Salamat din Patrick. Anito. Walang anuman po Aling Maria. Kulang pa nga yun sa mainit na pagtanggap niyo sa akin. Kahit na hindi niyo ako kilala. Nakangiting sabi ng binata. Kaya po, gaya ng napag-usapan na natin. Ako na po ang bahala sa renovation ng karinderya ninyo. Nandito na din po si Jerry para maipakita sa inyo ang ilan sa mga modelo ng building na pwedeng ipatayo. Dagdag pa ni Patrick. Building? Nako, okay na yung maliit lang na karinderya kagaya ng dati. Masyadong mahal ang aabutin kapag iniba pa ang disenyo ng ating dating karinderya. Komento ni Mang Julius. Huwag po kayo mag-alala. Kagaya nga ng sabi ni Mr. Patrick, baka hindi kayo pumayag kapag malaking building ang ipapatayo kaya naman po. Naganap ako ng simpleng model ng building na pwedeng gawing restaurant. Sabi naman ni Jerry. Restaurant daw Julius? Pangkarinderya lang tayo eh. Paano yan? Bulong ni Aling Maria na narinig naman ni Patrick. Napangiti na lang ang binata. Aling Maria, alam naman po ninyo kung gaano kasarap ang magluto si Mang Julius. Tsak po na babalik-balikan ng mga customer para lang kumain sa karinderya ninyo. Kaya bakit hindi natin ipa-upgrade? Kapag naman po kulang ang tao nyo pwede din naman po tayo mag-hire ng 2 o 3 katulong para may kasama kayo mag-asikaso sa mga customer at iba pang gawain. Suwestyon ni Patrick. Naku, madaling sabihin yan Patrick. Pero saan naman kami kukuha ng pambayad sa mga katulong? Hindi naman ganoon kalaki ang kinikita namin sa karinderya. Kailangan din naman namin ng maintain ng kapital. Tsaka alam mo naman na mura lang din ang benta naming pagkain. Sabi ni Mang Julius. Hindi na rin namin siguro itataas ang mga presyo ng binibenta namin para lang may pambayad sa mga katulong. Alam mo naman, halos sa mga kumakain sa karinderya ay mga construction worker at driver ng pedicab. Oo nga naman. Kapag minahala namin ng presyo na tiyak maghahanap na lang sila kung saan may mura. Halos lahat naman kasi ngayon nagtitipid din. Pagsang-ayon ni Aling Maria sa asawa. Tumango-tango naman si Patrick nang maintindihan ang sinasabi ng mag-asawa. Kung ganun po, bakit hindi na lang kayo magdagdag ng menu? Tsaka pwede din kayo magbenta ng iba't ibang bagay o pagkain tulad na lang ng mga souvenirs at pasalubong. Magandang pwesto ng karinderya dahil malapit ito sa main road. Kaya nga gustong gusto itong bilhan ng iba pa kasi alam nilang magandang negosyohan ang pwesto nyo. Sabi ng binata. Tsaka kapag pera naman ang problema, hindi nyo na kailangang isipin yun. Sasagutin ko lahat. Sabi pa ni Patrick. Jerry. Tawag niya sa sekretary niya. Lumapit naman si Jerry at inilapag ang dala niyang suitcase. Marahan niya itong binuksan at ipinakita sa mag-asawa. Ito po ang 1 milyon in cash. Galing po ito sa mag-asawang Mr. and Mrs. Gomez. Pasasalamat po nila para sa pagtulong ninyo sa kanilang anak. Pagpapaliwanag ni Jerry. Hindi naman makapagsalita ang mag-asawang Maria at Julius sa laki ng pera na nasa harapan nila. At hindi lang po yan. Sabi pa ni Jerry at may inilabas na tseke galing sa bulsa ng suot niyang suit. Napatigil ito nang may maalala siya kaya itinago na muna ulit niya ang tseke. Nakalimutan ko po palang itanong sa inyo ang pangalan ninyo. Sabi nito at nanahiya dahil sa pagkakamaling nagawa. Natawa naman si Aling Maria sa reaksyon ni Jerry. Ang buo kong pangalan ay Maria P. Espinosa. Si Julius Espinosa naman ang asawa ko. Aniya, nagkatinginan si Patrick at si Jerry nang marinig ang pamilyar na apelido. Mawalang galang na po, Mang Julius. Pero pwede ko po ba malaman kung anong pangalan ng tatay nyo? Kinakabahan na tanong ni Patrick. Kung tama ang hinala niya ay baka kakilala ni Mang Julius ang hinahanap niyang tao.
Yung tatay ko? Armando Espinosa. Pero bakit mo naman natanong? Matagal nang wala si tatay. Sabi ni Mang Julius. Hindi ako makapaniwala. Kaya palang bait niyo din. Emosyonal na sabi ni Patrick. Matagal ko na pong hinahanap si Mr. Armando Espinosa. Dagdag pa niya. Natahimik na lang ang mag-asawa habang hinihintay ang iba pang sasabihin ni Patrick. Anong nangyayari? Basag ni Clara sa katahimikan. May dala itong tray na may mga baso ng juice. May kasama din na biskwit para merienda ng bisita. Inilapag ito ng dalaga sa lamisita at naupo sa tabi ng nanay niya. Nanlaki naman ang mga mata niya at agad din na napakunot nang mapansin ang pera na nasa loob ng suitcase. Ganito po kasi yun. Pagsisimula ni Patrick, kabado niyang ikinuwento ang nangyari dati sa kanyang magulang at ang ginawa ni Armando Espinosa para matulungan sila. Halos maluha-luha ang binata nang matapos niya ikwento ang nangyari. Kung hindi po dahil sa tatay niyo, Mang Julius, baka wala po ko dito sa harap niyo ngayon. Kaya po gustong-gusto ko sana talagang pasalamatan siya. Natagalan lang po bago kami nakabangon sa buhay kaya noong naging maayos na kami, ay nais namin na balikan ng mga taong tumulong sa amin dati nung gipit din kami. Napangiti naman si Mang Julius. Kung buhay pa ngayon si tatay, siguradong matutuwa yun kapag nakita at nakilala ka niya. Siguro proud na proud din ang mga magulang mo sa'yo. Napalaki ka nilang mabait at marunong magpakumbaba. Anito? Kaya po noong nagsimula na kaming umangat sa buhay, nagbukas ang papa ko ng isang savings account para kay Mr. Armando. Sambit ni Patrick. Sa ngayon po ay nasa mahigit 62 billion na po ang nasa account niya. At dahil nga po wala na siya ay maaari po itong ipamana sa inyo. Dagdag pa ng binata. Nako, napatakip ng bibig si Aling Maria sa narinig. Ang laking pera niyan. Aniya na hindi makapaniwala. Ngumiti lang si Patrick. Yun na po ang kabuuan ng 1,000 piso na ipinahiram ni Mr. Armando sa papa ko dati. At dahil hindi ito nabayaran ni papa sa oras ay kaya dinagdagan niya ng interes sa loob ng 25 years. Pagpapaliwanag ni Patrick. Huwag niyo po sanang masamain pero ang pera na ito ay walang duda na sa inyo po mapupunta. Ang laki naman kasi niyan. Sabi ni Mang Julius na hindi pa din makapaniwala. Bigla niya nang alala ang mga panahon na nagkasakit ang ama niya. Ngunit wala silang panggamot dahil mahirap lang din sila. Tapos malalaman niyang may mga taong tinulungan ng ama niya dati na hindi pa rin nakakalimutan na balikan sila at pasalamatan. Mas ikapapanatag din po ng loob ko kapag tinanggap niyo ang pera. Pangungumbinsi ni Patrick. Sumenya siya kay Jerry na tumango naman bago inilabas ang bank book. Heto po. Sabi ni Jerry sabay abot ng bank book kay Mang Julius. Ayon nga po sa sinabi ni Mr. Patrick, nandiyan ang record ng interes na dinadagdag tuwing buwan kaya naging ganyan ang kabuang halaga. Naku, totoo nga. Namumot lang sabi ni Aling Maria. Julius, natatakot naman ako na may ganyang kalaking pera. Aniya sa asawa. Wala po kayong dapat ikatakot, Aling Maria. Safe na safe po ang pera niyo sa bangko. Nakangiting sabi ni Patrick. Pagkatapos ng masinsina na pangungumbinsi ay tinanggap ng mag-asawa ang tulong pati na din ang halaga na ibinibigay ng pamilyang Gomez. Nang sumunod na araw ay agad na nagsimula ang renovation ng karenderya ng magulang ni Clara sa pamumuno ni Jerry. At dahil may kasama na si Patrick ay nagpaalam na din ito sa dalaga upang manatili sa pinakamalapit na inn sa bayan. Paano ba yan? Alis na muna ako. Pagpapaalam ni Patrick kay Clara, isang umaga nang magkita sila sa dating karenderya nila Mang Julius. Nakatambak na kasi mga trabaho na naiwan ko dati noong umalis na ako sa amin. Nag-iiwas na tingin ni Patrick. Ganun ba? Nahihiyang usal ni Clara. Sige, mag-iingat ka sa biyahe pauwi sa inyo. Maraming salamat din sa tulong mo. Hindi na kami ginugulo ng kahit sino patungkol sa lupa. Malugod na pasasalamat ng dalaga. Paano ba naman manggugulo ulit ang mga nagbabanta sa pamilya nito? Pinakulong na lahat ni Patrick ang mga taong kasangkot sa paninira ng karinderya nila. Minabuti na ding bilhin ng kumpanya ng binata ang mga nakapaligid na lupa para hindi na maulit ang pamumuwersa ng iba pang mga negosyante. Wala yun. Tipid na sagot ni Patrick. Ako nga dapat ang nagpapasalamat kasi nakilala kita. Aniya? Clara, kapag ba handa ka na mag-boyfriend, pwede ba ako maligaw? Diretsong tanong ni Patrick na ikinagulat naman ng dalaga. Tsaka muna ako sagutin kapag naligaw na ako. Nahihiyang dagdag ng binata. Hindi pa natapos ni Clara ang sasabihin
nang mabilis na nagpaalam si Patrick. Alis na kami. Nakapagpaalam na din ako sa magulang mo. Malapit na yung oras ng flight namin ni Jerry eh. Sabi ni Patrick. Tatawag na lang ako sa'yo. Nakangiti niyang pagpapatuloy bago tumalikod sa nagtungo na sa sasakyan. Hindi pa nakakapasok sa kotse si Patrick nang tawagin siya ng dalaga. Patrick, sandali! Tumakbo si Clara patungo dito at kinakabahan na inilapit ang mukha nito sa binata. Sabihin mo na sa akin kaagad kung naliligaw ka na. Nauutal na bulong ni Clara bago siya umatras at tumakbo palayo. Nang makalayo na siya ay hinarap niya muli ang binata at nakangiting kumaway. Paalam! Ingat kayo! Napangiti na lang din si Patrick sa inasta ng dalaga. Ikaw din. Ingat. Hintay mo ko. Aniya bago tuluyang pumasok na sa kotse. Mag-iisang buwan na simula nang umalis si Patrick sa bahay nila Clara. Aminado ang dalaga na namimiss niya ang binata kahit pa buong araw siyang magtrabaho sa restaurant na pinatayo ng binata para sa kanyang mga magulang. Clara, ang haba na naman ang mukha mo. Namimiss mo si Patrick, no? Nanunoksong tanong ni Aling Maria. Naku anak, Alam mo naman ang buhay sa syudad. Baka busy lang yun kaya hindi nakapagparamdam. Tsaka hindi naman kayo, di ba? Hindi mapigilang mapanguso ni Clara sa sinabi ng ina. Nay naman, wala naman akong sinasabi eh. Anito at kinuha na ang basket na may lamang mga gulay para sa lutuin nilang hapunan. Hindi naman sa namimiss pero sabi niya kasi tatawag siya tapos hindi naman. Bulong ni Clara. Hay nako Clara, kung gusto mo talaga siyang makausap, bakit hindi na lang ikaw ang tumawag? Alam kong ako ang nagsabi sa'yo na okay lang magpakipot. Pero kapag pareho kayong pakipot, walang mangyayari. Baka pagsisihan niyo pa sa huli kung hindi kayong magkatuluyan. Sabi ni Aling Maria. Kung sa bagay, pagsang-ayon ni Clara. Pero baka tatawag din siya, Nay. Nahihiya din ako mag-first move eh. Nagkibit balikat naman ang nanay nito. Ikaw ang bahala. O siya, tara na at umuwi. Julius, halika na. Anong oras na? Huwag na tayo magpagabi. Tawag ni Aling Maria sa asawa nito. Oo, eto na. Hintayin ninyo ako, lalabas na ako. Sagot naman ni Mang Julius. O siya, tara na daw. Yaya ni Aling Maria sa anak nito. Pagka-uwi ay nagulat sila nang madatna ng isang gray na sasakyan na nakaparada sa labas ng bahay. Nagkatingin na naman ang mag-asawang si Maria at Julius habang si Clara naman ay mabilis ang tibok ng puso nito na lumapit sa sasakyan. Hindi maipaliwanag ang tuwa ng dalaga nang bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Patrick na may hawak na isang bouquet ng bulaklak. Nakangiting lumapit ang binata sa dalaga bitbit ang bulaklak para sa kanya. Long time no see, Clara. Kamusta ka na? Tanong ni Patrick na namumula at naluluhang dalaga. Hindi naman nakapagsalita pa si Clara at agad niyang niyakap na lamang ang binata. Namiss kita. Naiiyak niyang bulong. Niyakap din siya ni Patrick pabalik at mas mahigpit. Namiss din kita. Anito na may ngiti sa labi. Matapos ang yakapan ay lakas loob na nagsalita ulit si Patrick. Clara, naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo dati? Tumango naman ang dalaga. Oh Patrick, naalala ko pa. Napangiti ulit ng binata sa sinabi nito. So ngayon ba, pwede na ba ako maligaw? Kinakabahan na tanong ni Patrick. Hindi na kailangan. Sabi ni Clara na siyang ikinagulat ng binata. Clara? Nanlulumong bigkas ni Patrick. Hindi mo na kailangan manligaw, Patrick. Kung gusto mo tayo na agad. Namumulang sabi ng dalaga. Ligawan mo na lang ako araw-araw kung gusto mo talagang manligaw. Nahihiyang pagpapatuloy ni Clara. Natahimik naman ang lahat, kabilang na ang mga magulang ng dalaga nang marinig ang sinabi nito. Ilang segundo pa ay isang malakas na yes ang sigaw ni Patrick. Yes, Clara. Liligawan kita araw-araw hanggang sa pagtanda natin. Hindi ako magsasawang ligawan ka habang buhay. Masayang sabi ni Patrick bago hinapit ang bewang ng dalaga para halikan ito. Nagulat naman si Clara sa umpisa, pero ipinaubaya na din niya ang kanyang unang halik sa binata. Mahal na mahal kita, Clara. Mahal na mahal din kita, Patrick. Masayang nagyakapan ng dalawa nang may biglang umeksena. Excuse me. Sabi ng kapitan ng barangay sa lugar ni Clara. Julius, mukhang malapit ka ng magkamanugang niyan ah. Biro nito. Oh, kapitan, bakit naman po kayo naparito? Nakangiting tanong ni Mang Julius. Napapitik naman ng noo sikap. Ayaw nga pala. May dumating pala na
Mail para kay Clara. Ilang araw na dun sa post office at hindi nakuha kaya pinadala na sa akin ng tagabantay dun. Ito baka resulta ng exam niya yan. Sabi ng kapitan sabay abot ng envelope sa dalaga. Nagkatingin na naman ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Kap. Sige anak, buksan mo na. Kinakabahan na sabi ni Aling Maria na sinang-ayon na naman ang dalaga. Humugot ng malalim na hininga si Clara at mainit na binuksan ang envelope para tumigil ang pintig ng puso niya nang makita ang resulta ng kanyang exam. Nay, tay, mangiyak-ngiyak na sabi ni Clara. Nakapasa po ko. Masayang sigaw ni Clara. Talaga anak? Kinakabahan na tanong ni Mang Julius. Wow, board passer ng anak ko. Proud na proud nitong sabi. Congratulations Clara. Nakangiting sabi ni Patrick. Salamat. Masayang sabi ng dalaga. Sa wakas nako. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sabi ni Aling Maria na maluhaluhang niyakap ang anak. Congrats anak. Salamat po Nay. Salamat sa inyo ni Tatay. Sabi ng dalaga. Nang gabing iyon ay masayang nagsalo-salo ang pamilya ni Clara kasama si Patrick sa kanilang munti ngunit mainit na tahanan. Napag-usapan din nila ang plano ni Patrick na isama ang dalaga sa lungsod habang naghahanap ito ng trabaho. At dahil maraming naiwan na trabaho si Patrick sa opisina ay hindi ito magtatagal sa pagbisita. Kailangan nitong bumalik sa lungsod kinabukasan. Alagaan mong anak namin ha Patrick, bili ni Aling Maria. Mahal na mahal namin yan. Opo Nay. Sagot ng binata. Nagtaas kilay naman si Aling Maria. Anong nay-nay ka dyan? Hindi pa kayo mag-asawa? Tsaka mo na akong tawaging nanay. Pabiro nitong sabi. Natawa naman ang binata sa sinabi nito. Sige po Aling Maria, asahan ko po yan. Sige mag-iingat kayo Clara. Pag ayaw mo na sa lalaking ito umuwi ka kagad. Sabi naman ni Mang Julius anak. Toy naman. Nahihiyang sabi ni Clara. Siyempre naman po uuwi talaga ako dito sa inyo. Anak niyo ko Dagdag niya bago lumapit sa magulang. Paralikan ang mga ito sa pisngi. Mag-iingat din po kayo. Nakangiting bili ni Clara. Huwag po masyado kayong nagpapagod. Kailangan niyo din magpahinga. Matapos ang napahabang paalaman ay umalis na din sila Patrick at Clara sakay sa kotse ng binata. Huwag ka mag-alala. Bibisita tayo palagi. Sabi ni Patrick sa dalaga habang hawak ang isang kamay nito. Sisiguraduhin kong hindi mo sila masyadong mamimiss. Ano kaya kung tuwing weekend umuwi tayo dito? Nagulat naman si Clara sa suwestyon ng binata. Pwede din. Pero kapag sobrang busy ka talaga okay na yung once a month lang. Pagkukompromiso ni Clara. Napangiti naman na tumango si Patrick. Sige, gawin natin yun. Kasabay ng paglipad ng eroplano, sakay ang dalawa ay siyang pagbago din sa buhay ng bagong magkasintahang si Patrick at Clara. Buong puso silang naniniwala. Nakakayanin nila ang lahat ng pagsubok sa buhay basta't magkasama silang dalawa.